Good morning mga ka-farmer. Ngayon mag-inject tayo ng sa ating mga alagang baboy. I-injectan natin ngayon ng vitamins na naman. Itong 1 month old na mga biik. I-injectan natin ng ka-farmer para madaling lumaki ang kanilang katawan at bibilog. Dito sila. Ang ginagamit ko na karayom mga ka-farmer ay yung yung 0.9 yung kanyang size. Yan ang gagamitin natin, 15 kilos pababa. Yan ang ginagamit ko pag inject kasi may size yan eh. Ito pala mga ka-farmer ang aking i-injectan ng vitamins. 1 month and 2 weeks ang edad nito. Mabibilog ng katawan. First dose ko po ito nga inject sa kanila ngayon. Ito ang kanilang nanay na pinagwalayan sa kanila. 10 piraso ito sila eh. Palalakihin lang namin ito. Gawin naming patining. At yung isa ay buntis na naman yung isa. Hinahin dyan. Linilisan mo na mga ka-farmer bago mag-inject para pagkatapos mag-inject ay hindi na sila mababasa pa. Hindi na sila mabasa kasi iwasan natin mabasa. Dito sa aming area kasi is malayo sa mga bahay kaya safe kami dito sa sakit na ASF. Sariling lupa kasi namin to eh, yung pinaglalagyan namin ng baboy namin. Ito mag-i-inject na tayo mga ka-farmer. Tag 1 ml lang ang aking i-inject bawat isa sa kanila. Kasi first dose pa lang ito sa kanila. First time pala itong inject sa kanila, first dose ba. Kaya tag 1 ml lang ang aking ituturok sa kanila. Wala kasing marking pen kaya uling na lang ang aming inilagay yung pangmarka para hindi ka malito kung sino ba dyan ang na-inject ka na. May palatandaan. Mabibilog na, mabibigat na daw ito eh, sabi ni tatay. Ang pagkain namin dito mga ka-farmer ay yung pre-starter na Ultra Pack. Napakagandahan kasi dito sa Ultra Pack hindi mabaho yung kanilang dumi. Unlike sa ibang feeds na may amoy talaga. Although malayo naman ito sa kabahayan pero mas prefer kami sa Ultra Pack. Mabilis din naman bumigat at bumilog yung katawan pag Ultra Pack ang papakain nyo. Para nasa 15 to 20 kilos na raw. Pero 1 month and 2 weeks pa lang to eh. First dose pa lang ito na inject ng vitamins pero mabibigat na. Mabibilog ng katawan. 10 piraso. Gagawin namin tong patining. Dito din sa aming lugar, hindi na kami nagpapasok ng technician para iwas na rin sa sakit. Ako na lang ang nag-inject. Disclaimer lang mga ka-farmer, hindi rin ako eksperto sa pag-inject ng baboy. Konting karanasan din dahil din yan sa aking karanasan kaya ako natuto mag-inject ng baboy. Mas maganda talaga na tayong may-ari lang ang mag-inject ng ating mga alaga para iwas din sa yung magkahawaan yung mga baboy kasi yung technician kasi punta sila sa kahit saang kulungan, yung mga may sakit ang kanilang ginagamot, hindi natin alam. Din sa atin, tawag din tayo sa kanila tapos pa-injectan natin, hindi natin alam nga galing na pala sila dun sa may sakit. Yan, magkahawaan yan. Kaya dito sa amin, ako na lang nag-i-inject. At hindi rin ako nag-i-inject sa ibang mga baboy. Yung ginagamit ko na syringe, yung mga pang-inject ko, hindi ko yan ginagamit sa iba. Dito ko lang yan ginagamit sa aming mga baboy para iwas tayo sa sakit
na kumakalap ngayon. Dito nga sa aming lugar marami nang kinukuhang mga baboy sa DE kasi positive sa ASF. Yung iba dito kinakatay na lang, yung iba binibenta ng mura. Dito sa amin, malayo man ito sa mga kabahayan, safe naman dito. Kaya palalakihin na lang namin to. Mabibigat na. Yung iba na hindi na buhat ni tatay ay sa liig ko na lang ituturok para hindi na mahirapan. Pwede rin kayo magturok sa sa pigi, pwede rin sa liig. Siguraduhin nyo lang na walang buto na tatamaan. Yung intramuscular or subcutaneous ang kasi direction pag nag-inject tayo ng baboy. Pag matamaan kasi yung buto ay delikado. Pagka magkasakit yung baboy, yung iba talaga pag natamaan yung buto pag mag-inject ka, malalagas talaga yan. Bawal talagang matamaan yung kanilang buto. Na sila natatakot na sila. Kaya sa liig ko na lang ituturok yung injection. Diyan ko na lang ituturok para hindi na sila matatakot. Mga 3 months namin tong alagaan.